Okay, special episode 2025, 2026, and 2027. Gamit tayo ng taro. Ano ba yung mga factors na dapat natin pag-isipan related sa daily episode natin with personal choice to have wisdom and to take action with, 'di ba? Ito 'yon, 'di ba? Kukuha tayo dito, tatanungin natin yung taro. Ano ba yung mga bagay-bagay na ito? Tatlong cards lang din kukunin ko. Una, ay! Demonyo. Ay! Pangalawa, Ace of Wands. And pangatlo, Nine of Wands. So, di ba? So, yung una mong pag-iisipan is yung mga attachments mo, temptations, behavior, addiction. No? Addiction does not mean na addict ka sa droga. Kasi yung addiction, yung pagkakaroon ng koleksyon ng koleksyon ng gamit, koleksyon ng kung ano-ano, is a sort of addiction. So, kapag na-addict ikaw sa pag-ibig, yung addiction din yun, di ba? Tapos yung pangalawa, yung Ace of Wands, ito kasi yung tigilan mo na yung pagka-question mo sa sarili mo. Kailangan mo lang gawan ng aksyon, yung mga pangarap mo sa buhay, no? Yung willpower mo, yung desire mo sa buhay, so gawin mo na. Mayroon ka namang pagkakataon na magsimula uli. So, wag mong sayangin yung pagkakataon. At ito yun eh. Kasi ito yung pagkakataon na pwede kang mag-grow bilang ikaw. Kasi yung tao kapag hindi nadapa, hindi naman natututo. So, kailangan talagang mademonyo ka dito bago ka matuto. And then, kailangan matatag ka, no? Persistent ikaw para antayin mo kung ano talaga yung blessings para sa'yo. Kasi this is the test of faith. Ito yung sinusubukan ka kung hanggang saan mo kayang antayin yung pagkakataon na may sarili ka ring swerte sa buhay, no? Na, di ba sinasabi the last man standing? Yun, ganun yung punto na yun. So sana mag-gets ninyo na na kahit maraming struggle sa buhay natin, pero alam nyo, gusto ko kasi i-elaborate yung punto ng struggle. Kasi yung struggle, dalawa. Yung struggle na binigay sa'yo ng universe at ng God, at yung struggle na ikaw mismo ang may gawa. Na, di ba? Kasi may mga desisyon tayo na sarili natin napapahamak. Halimbawa, hindi naman natin kailangang mangutang para magkaroon ng dagdag na appliance. Hindi naman tayo nagmamadali para makabili ng bahay. Hindi naman tayo nagmamadali para makabili ng sasakyan, no? Kung nagmamadali ka dahil si kapitbahay mo maraming gamit, sasakyan, ganito, ganyan, hindi ibig sabihin nun na mangungutang ka. Ilubog mo yung sarili mo para lang tignan ka ng maganda. Alam mo kasi, sila, halimbawa yung kapitbahay mo, nag-flex na marami silang kagamitan, binili nila yun, di ba? It takes a lot of time. Posible na nagtulungan silang lahat sa pamilya para makapundar sila ng mga gamit at sasakyan. Ikaw, kung hindi ka rin lang ganun ka sagana sa income, sa sources of income, huwag mong pilitin na maabutin yung mga bagay na ikakapahamak mo. Kasi nagdudulot yon ng stress, anxiety, depression, na yung utang mo, uutangan mo, yung pambayad mo, inutangan din, di ba? So, ilang stress yun. Lalong-lalo na kung sa mag-asawa, iisa lang ang naghahanap buhay. Then, yung pinakamaganda mong maitulong doon sa naghahanap ng trabaho is tipirin mo, pagkasyahin mo kung ano ang meron para hindi naman masyadong ma-stress yung isa. Huwag yung sasabihin mo, wala akong pakialam kung saan ka kukuha ng pera or umutang ka man. Ang mahalaga, gusto kong magkaroon ako ng ganitong gamit. Hindi na maganda yon, di ba? Dapat, you have to put everything into consideration. Kung kailangan ba talaga yan, kung kaya ba ng budget yan,
kung kaya mo bang bayaran yan sa kinikita mo, sa range ng income, 'di ba? Sa range ng profit, ganun. So, hindi lahat ng wants, ipapahamak mo sarili mo. Sana, maging ito, moral lesson sa lahat na wag mong madaliin ang buhay. Kasi doon tayo napapahamak sa sobrang pagmamadali natin. Magmamadali kang mag-asawa, wala ka namang sariling bahay, wala kang stable job. Nagmamadali kang mabuntis, wala ka namang pambili ng gatas, gamot, diaper, mineral water, vitamins, mga ganon. 'Di ba? So, bago mo pangarapin mag-live-in, magpakasal, kailangan kaya mong bumukod. Kaya mong panindigan ang isang obligasyon. Kasi, sinasabi nga ng mga matatanda, hindi yan parang kanin na kung napapaso ka, iluluwa mo lang. 'Di ba? No, hindi yan mainit na kanin na kapag inisinubo mo, napasok ka, iluluwa mo. Hindi ganon. Kaya, you have to make your personal choice. You have to think of it. Saan ka kukuha? Sa magulang mo, kapatid mo, lola mo, lolo mo, uncle mo, auntie mo? Hindi ganun. Kung magkaroon ka man ng desisyon na mag-asawa ka, panindigan mo. Diba? Kasalanan mo yan ginusto mo yan. Kasi yung iba, naikasal lang dahil sa pamimilit. Yung iba naman naikasal sa pikot. Ay, nabuhay. Okay? Proceed tayo dito sa English episode and then the dark and light side of life. Maraming salamat po. This is November 10 edition. Bye!